around 1 p.m. yung ano namin operation. So most likely around 1 hour or 2 hour na operation, meron na kaming nakikitang possible na target. And then yung in-enhance namin, binalik-balikan namin, consistent yung location, sa time na ano kami na yun na yung possible na barko na lumubog. Okay, saan ho banda ito? Actually sir, may coordinates sa kami at saka depth. Medyo nasa center pa rin siya ng Balok-Balok Island at saka Basilan, but parang nakaano lang siya malapit sa Balok-Balok. But ipaano lang namin yung actual location since ngayon babalik kami doon para to enhance the image using our other equipment. Okay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa yata yung search and rescue team sa ano ba ito? Search and rescue team pa ba ito? Boss, batay sa inyong Yes, nakalap na impormasyon dyan o retrieval na? Yes sir, actually still wala pa rin nagiba. Search and rescue pa rin yung inano nila. Wala pang, kasi hindi rin galing sa amin since private company kami. But yung ginamit pa rin namin, search and rescue pa rin. Aha. Gaano po ka-accurate ito pong sonar equipment na ito para matuntun talaga natin? Ano bang pinaglubugan ng barko? Sir, background nito, yung equipment na to is yung highly sophisticated na equipment galing sa Amerika. Ito rin yung ginamit namin sa paghanap kay Secretary Robredo, yung nag-crash yung airplane niya sa Masbate. Opo. So, actually, yung setup talaga nito, sir, supposedly sa main research vessel namin to sa EGS Asia. But since, walang available na equipment, inattach lang namin siya sa boat ni PCG, the BRP to Bataha. Ginawa lang namin ng mga temporary brackets para lang magawa ng paraan na makapagsimula kagad as soon as possible yung pag-research natin, pag-search natin. So, ang accuracy nito, sir, since we are using globally corrected GPS, and then itong client na instrument natin, may sir, ang accuracy nito, actually, within the fixed position talaga kung madaanan, mahagip ng equipment natin. Gaano po kalalim na pinaglubugan ng barko? Since, yung sa water depth natin, meron tayong inilagay din na Eagle Sounder, 51 meters yung reading namin kahapon. But on top kasi, mag-iba-iba kasi baka nahagip na equipment namin sa taas ng barko or what. More or less, nasa range siya ng 50 hanggang 52 meters. Ilang feet ho yan? Almost 200 feet? Not, sir, around... Ilang feet? Hello? Hello, sir. Opo. Sorry, Ilang feet yan? Sir, kasi mobile kami, sir. Ilang feet kaya yan? So 52 meter ang lalim. Hello? Hindi lang. Sir Wilson. Hello, sir. Hello, sir. Okay. Kasi mobile kasi. Gaano kalalim ho? Again, gaano kalalim po pinaglubugan? 51 meters tayo, sir. 51 meters in feet. Gaano po kalalim nun? I-times lang natin ng 3 point something, tama ba? Ilan bang ano? Okay, anyway. Hello, sir. Sorry, sir. Anyway, ano bang... Kasi Opo. din sa akin. Ano bang mga challenges na kinakarapan ninyo? Diyan po sa paghanap pa ng pinaglubugan. Sir, lumabas lang ako saglit sir kasi may mga kausap din dito. May mga ibang nag-ano din sa akin. Okay. Yung, sir, around mga 160 plus tayo, sir. Yung tanong mo kung sa feet. 160 feet. 167 times 3, no? Mga ganun. Okay. Ano ba mga challenges na kinakarap po ninyo? Actually, sir, para matuntun natin na pinaglubugan talaga ng barko. Actually, kahapon, nag-umisa kami. Medyo maganda naman ang panahon, but iba-iba din ang condition. Medyo around 3 o'clock, medyo nagsimula ng yung alon. That's the time na medyo hindi na namin ma-follow yung surveillance. Supposedly, sir, ang ginagawa namin for proper procedure talaga, meron kami in-identify na mga initial
sighting, eyewitness na mga locations. Yun ang main purpose targets namin. Pinaplat namin yan sa software. And then yung target, meron kami surveillance to follow. But since medyo maalon na talaga during that time at saka malakas yung current, Yung current, hindi no? hindi na ma-follow ni Coast Guard since hindi naman kami pwede mag-handle sa boat ng Coast Guard. Hindi ma-follow yung line. But luckily, nahagip talaga ng equipment natin. Doon na kami nag-focus. Binalik-balikan namin yung area para lang ma-kompleto namin yung image sa sonar na ma-kompleto yung picture ng boat. Hindi kaya tawag dito, baya-baya, gagalaw yung barko sa ilalim sa malakas na current? Actually, sir, hiningi din namin ng mga information, medyo mabigat din tong boat. And then nakikita namin, well intact naman, wala namang mga ibang debris na nag-scattered kasi may Okay. mga cargos daw din to. So medyo mabigat tong boat, hindi Okay. so madali-dali na maanod sa current. Yun ang talaga yun yung challenge yung mga divers natin. Mahirap talaga pag malakas ang current sa ilalim. Yes, sir, Tubig. parang na-channel kasi ito. channel Between yun, main island oo. ng Ang Basilan hirap. at saka yung Balok-Balok. Oo. So during high tide, medyo malakas talaga ang current area. Di bali yung alon sa taas eh. Mahirap talaga yung current sa ilalim ng dagat. Yes, sir. Oo. Marami na disgrasya niyan eh. Yung current, wag naman po sana madisgrasya pa mga divers natin. Opo. Yes, sir. Totoo yan, sir. Okay, sige. Igilan po kami ng karagdagan pa nga mga update. Keep us posted ha, Sir Wilson Villanueva. Sige, sir. We'll update you once we finalize. And then, actually, this morning, makapagbigay na siguro kami. Mayroon lang kami kaso ngayon kasi lahat ng ng Coast Guard, deploy din nila. May mga arrangement na nandito pa kami sa pier. Papunta na kami dun sa site, pabalik. Kung matunto na talaga ninyo yung barko, ano pong balak? Ahon ba yan? Ihohoy? So paano? Actually, wala kaming direct na dyan, sir. Sa kanila lang dito, sa command center, kung ano yung plan nila. Kasi yung sa amin talaga is to locate lang. Locate Para lang. makapagbigay sa kanila ng background ng ang area, in-assist din namin kung ano yung nasa nalubugan niya talaga, kasali yung contour sa ilalim ng dagat. So mag-provide kami ng details doon. Ano yung para makapagplano sila the next stage. Malabang may So, mga naipit pang doon, no? Mga katawan. Most likely, sir. Yun talaga ang ngayon, Sa sir. loob mismo ng barko. Consider, oo. Actually, hanap na talaga siya, sir. Lang nila ngayon kung paano makapunta doon at saka anong gagawin. So, ma-verify din yan. Ang sa amin lang, to follow up lang, final para sa report din namin na makikita talaga full yung image ng boat, Oh. not coming from the sonar. Okay. Pero yung location at saka depth, yun na yun talaga yung boat. Wala bang mga dyan, mga tagas ng crudo, anumang oil, langis na galing Actually, sa barko? ngayon, sir, sa recent situation, wala namang nakikita na sightings at times na merong leakage. Oo. So far, ilan na ho ba ang batay sa inyong nakalap na impormasyon, ha? Ilan na ho ang bangkay na na-recover? So for the latest information, sir, around 43 na tayong Kalungkot Yes, naman ito. sir. Oo. Sige po. Okay, thank you so much, Ginoong Wilson Villanueva. Sige, sir. Thank you very much also, sir. Good morning. Director, Electronics and Geophysical Survey, Asia Inc. May-ari ng sonar equipment. Natunto ng pinaglubugan ng MV Tricia Kirsten Free. Oras 8:20 ng umaga. DCXL 558. Narito na ang programang hindi umuurong sa pagtulong sa PCSO. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawang gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating tutukan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tutok na tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.
na. 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin